nasa ating pong linya at makikibalita muna tayo dito sa mga nangyari sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kasi naging biktima sila ng kalamidad, bigla silang binaha at maraming tubig eh. So nandito si Ma'am Haya, tama ba? Makaanga, tama ba ating pronunciation? Yes, Disaster Response Information Section Head ng Ministry of Social Services and Development ng BARM. Ayan. Ma'am, magandang umaga po at welcome sa Mike Abby Live. Magandang umaga po, Sir Mike. Salamat po, ma'am, sa pagtanggap ng aming tawag. Ma'am, kamusta po ang kalagayan ngayon ng BARM Region? Ang lugar po na ilang araw kayong lumubog sa baha eh. Ano ba talaga ang nangyari at ano po ang kalagayan ngayon, ma'am? Bali po, nagsimula po yung malakas po ng pag-ulan at pagbaha po sa iba't ibang lugar po ng BARM noong May 15 po. At ito po ay nagdulot ng malaking pagbaha po sa iba't ibang area po ng Maguindanao del Sur, Maguindanao Norte at saka some places of Lanao del Sur and Basilan. At hanggang ngayon pa rin po ay meron pa rin mga areas na lubog pa rin po sa baha. So sa inyo pong report na tinanggap at pagtaya, ilang barangay at mga taong naapektuhan po noong ilang araw na tubig bahang yan? Sa amin pong affected families po, meron po tayong 47,686 affected population po na apektado po sa mga pagbaha po. Bali, meron po tayong maraming 21 municipalities po na affected. So, kamusta na po sana po walang casualties or kamusta na po ang kalagayan nila at natulungan naman siyempre ng ating pamahalaan, local at national, lalo na ang BARM official. Yes. Ano po? Yes po. Sa ngayon po ay meron pa rin po tayong mga displaced families po doon sa areas po ng Maguindanao del Sur at iba't ibang pong local po na pamahalaan ay tumulong sa ating mga affected families. Ang MSSD po ay nagbigay po ng mga tulong gaya po ng food packs, hygiene kits, water kits at iba pang mga bagay na kakailanganin ng mga ating IDPs po. At ngayon po, ma'am, na habang tayo... na rin po. Okay, ngayon po na habang tayo nag-uusap, ano po ang kalagayan? May baha pa o wala na? Ano na po ang kalagayan ng BARM Region? Ito pong mga kababayan natin naging biktima. Okay na po sila ngayon? Sa ngayon po, meron pa rin po pagbabaha sa iba't ibang areas po. Meron namang humupa na, meron pa din pong mga pamilyang apektado pa din, nandun pa rin sila sa evacuation centers or evacuation sites. Gaano ba kataas yung tubig? Bakit parang minakita kami nakabangka o parang hindi kayang lakarin? Hanggang saan ba? Hanggang bayawang o hanggang saan ba sa parte ng katawan natin ang baha? Opo. Yes po, meron po mga areas po, lalo na areas po sa BARM, yung sa Dato Angal, Mitimbang na lampas tao po yung baha. Ibig sabihin po, inabot po ng ang bubong nila. Yung iba naman po na areas hanggang Baywan lang, yun naman yung iba ay hanggang tuhod lang. Tama ba na parang ngayon lang din nangyari ito sa kabila ng hindi pa naman tag-ulan, actually summer pa, pero bigla kayong dinat nga ng ganyan napakaraming tubig? Parang sa record yata, sa kasaysayan, parang ngayon lang ulit nangyari ito. Kung meron man, matagal ng panahon. Tama ba? Yes po. Ngayon lang po na-experience natin dito sa BARM na ngayon ay summer ay bigla pong mayroong mga pagbabaha na nangyayari dahil po siguro sa climate change kaya nangyari ang mga bagay-bagay po. Pasintabi na, palagay ko, baka masundan pa ang maraming pag-ulan pag talagang tag-ulan na. Kasi nga summer, binaha kayo. So ngayon ang tanong, anong gagawin natin? Anong inyong plano? Kasi dapat may nakuha tayong idea rito na kung paano natin harapin muli kung sakaling dumating ang problema. Kasi nga summer, binaha kayo. Paano na pag dumating ang tag-ulan? Paano isasalba at paano maiwasan ito sa tingin po ninyo? Dapat po ay laging pong dapat po ay palawigin pa po yung awareness po doon sa mga pagbabanta ng mga sakuna, lalo na po sa pagbabaha, kasi hindi natin namamalayan na meron na palang nangyayari na ganito na summer ay merong pagbabaha. So ang MSSD po ay nagkakaroon po ng information dissemination doon po sa pagpapalaganap ng maging alerto po at iwasan po na
tayo ay iwasan po na tayo ay maging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pagbabaha, maging aware po tayo sa ating environment po. Well, pasintabi na po kasi kalamidad ito at ang isa sa mga nagiging dahilan dun sa ibang region, sa ibang probinsya, hindi ko sinabing dyan ay nangyari, laging yung posibleng illegal mining, illegal logging kung meron man, illegal quarrying kung ano man, nakakalbo ang ating kabundukan, ang ating kalikasan, kaya pagka umulan ay mabilis na magpunta sa mga bayan, city at iba pa ang tubig. Sa palagay nyo, isa sa mga dahilan yon? Sa tingin po, isa po sa mga naging dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong mga pagbabago ng ating klima na biglang umulan kahit na ito ay summer. Siguro, meron naman po mga inisyatiba po ng ating iba't ibang ministry, alam na po sa MENRE kasi sila po ang nakatutok sa ating environment, ay meron po silang mga initiatives na ginagawa para po maagapan or ma-address itong mga ganitong klaseng problema po. Dahil dyan, ma'am, alam kong busy po kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon kung kayo po may mga mensahe sa national government, local government, sa mga mamamayan, ano man po ang mga taong dapat ay makarinig. Nasa inyo po yung pagkakataon kasi itong ganitong issue, ito'y kalikasan, problema ito, dapat nating hinaharap ng sama-sama. Huwag nang isipin ng kampihan pa, di ba? Alam ko namang walang ganon. Ano po ang mensahe nyo sa mamamayan Pilipino? Opo, unang-una po ay sa ating mga mamamayan, yung mga lalo na po yung mga pamilyang apektado po sa sakuna, pagbaha, ay manatili pong maging alerto at saka tumulong po tayo doon po sa titingin po sa ating sa ating environment at saka asahan niyo po ang MSST at ang buong pwersa po ng BARM ay kumikilos po doon sa pagtugon sa mga pangangailangan po ng ating mga affected families at saka inshallah andun po pa din po ang information awareness po doon sa ating environment, maging aware po tayo sa ating environmental problem po. Okay. Ma'am, salamat po sa oras at pagtanggap ng aming tawag. At huwag kayong mag-alala, makaka-recover din po kayo sa lalong madaling panahon. Thank you po. Inshallah po. Mga kaibigan, si Haya Makaanga, ang siya pong Disaster Response Information Section Head ng Ministry of Social Services Development ng BARM Region, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ayun, okay? So, malinaw po ang lahat. Salamat po, ma'am. Thank you, thank you. Sana makarecover sila. Dahil 27,000 yung nabanggit. Napakarami ho ng mga binaha doon.